Magandang araw, narito na naman tayong muli para sa ating panibagong aralin. Handa na bang makinig ang lahat? Kung ganon, kunin ang inyong mga papel at lapis at humanda sa pakikinig. Bago natin simulan ng ating aralin, basahin muna natin ang mga sumusunod na salita. Sabayan ninyo ko sa pagbasa. Pilipinas, libro, doktor, aso. Meron tayong 4 na salita na naandito. Kung mapapansin natin, ang mga salitang ito ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, at lugar. Ang salitang Pilipinas ay pangalan ng lugar. Ang salitang libro ay pangalan ng bagay. Ang salitang doktor ay pangalan ng tao. At ang salitang aso naman ay pangalan ng hayop. May idea na ba kayo ngayon kung ano ang magiging ating aralin? Tama. Ang isa sa magiging ating aralin ngayong araw ay patungkol sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o maging ng pangyayari. Ngayon naman, para magkaroon tayo ng idea sa ating magiging pangalawang aralin sa araw na ito, sabay-sabay nating basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Basahin natin ang sabay-sabay ang unang pangungusap. Magkakaroon ng mahabang pagsusulit mamaya. Para naman sa ikalawa, mas masarap ang sisig kaysa adobo. Ikatlo, baka hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Ikaapat, ayaw niya sa mga lalaking manloloko. At ang huling pangusap naman ay, dahan-dahan siyang lumapit sa mga kaibigan niyang natutulog. Pansinin natin ang mga salitang may salungguhit sa mga pangusap. Ito ay ang mga salitang mamaya, kaysa, baka, ayaw, at dahan-dahan. Ang mga salitang nakasalungguhit ay naglalarawan sa pandiwa o sa pang-uri na nandirito sa loob ng mga pangusap. Ang salitang mamaya ay naglalarawan sa oras kung kailan daw sila magkakaroon ng pagsusulit. Tama ba? Ang salitang kaysa naman ay naglalarawan sa pagkukumpara ng mga pagkaing sisig at adobo. Ang salitang baka ay naglalarawan sa pagiging hindi niya sigurado. Ang salitang ayaw naman ay naglalarawan sa pagtutol, habang ang salitang dahan-dahan ay naglalarawan sa paraan ng kanyang paglapit sa kanyang kaibigan. Kung mapapansin natin, ang mga salitang ito ay naglalarawan nga kung paano niya ilarawan ang isang pangungusap. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-abay. Para mas maintindihan pa natin kung ano ang pang-abay, mamaya ay mas pag-aaralan natin kung ano nga ba ang mga ito. Halina't makinig at matuto sa ating mga aralin. Pangalan. Ang pangalan ay meron 6 na uri. Uri ng pangalan ayon sa katangian. Uri ng pangalan ayon sa tungkulin. Kasarian ng pangalan. Kailanan ng pangalan. Kayarian ng pangalan at paukulan ng pangalan. Una, uri ng pangalan ayon sa katangian. Ang uri ng pangalan ayon sa katangian ay nahahati sa dalawa. Ito ang pantangi at pambalana. Pag sinabing pantangi, tiyak na ngalan ng tao, hayop, puok at pangyayari. Nagsisimula ang unang titik nito sa malaking titik. Pangalawa, pambalana. Karaniwang ngalan ng hayop, puok, lugar at pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang titik nito mula sa maliit na titik.
Ang pangalan ay may tatlong uri ayon sa tungkulin. Ito ay ang tahas, basal at lansakan. Unahin natin ang tahas o tinatawag din konkreto. Ito ay ang mga pangkaraniwang pangalang nakikita o nahahawakan. Halimbawa na salita ay ang lapis, lola, pera, at dahon. Ang ikalawa naman ay ang basal o di konkreto. Ito naman ay ang mga pangalang pangkaraniwang di nakikita o nahahawakan pero nadarama, naiisip, nagugunita o nauunawaan. Halimbawa ng mga salita ay ang pagmamahal, kasiyahan, kalungkutan, pag-asa. Sunod naman ay ang lansakan. Tumutukoy ito sa mga pangkat ng iisang uri ng tao o bagay. Halimbawa ng mga ito ay ang angkan, lahi, kumpol, at klase. Magandang umaga mga bata at ngayon ay tatalakayin natin ang mga pangalan na kasarian. Ang mga pangalan sa Filipino ay maaaring ipangkat alinsunod sa likas na kasarian o natural gender o ang kawalan na kasarian ng itinutukoy ng mga ito. May 4 na kasarian ang mga pangalan. Una, kasariang panlalaki o masculine gender. Pangalawa, ang kasariang pambabae o feminine gender. Pangatlo, ang kasariang pambalaki o kasarian na ditiyak o tinatawag rin na common gender. At ang panghuli, walang kasarian o ang neuter gender. Ang mga pangalan na may kasariang panlalaki ay ginagamit o tumutukoy sa mga lalaking tao o hayop. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang tulad ng ama, hari, santo, amigo, at tandang. Ang pangalawa naman ay ang pangalan na may kasariang pambabae. Ito ay ginagamit o tumutukoy sa mga babaeng tao o hayop. Mga halimbawa nito ay ang mga salitang tulad ng ina, reyna, santa, amigo at inahin. Ang mga pangalan naman na may kasariang pambalaki ay ginagamit o tumutukoy sa mga tao o hayop na maaaring lalaki o babae. Ang mga halimbawa nito ay ang mga salita tulad ng magulang, kaibigan, patron, at manok. At panghuli, ang mga pangalan na tumutukoy sa mga bagay na hindi maaaring uriin bilang lalaki o babae dahil ito ay walang kasarian. Ang mga halimbawa nito ay ang mga salita tulad ng upuan, aklat, ospital, laruan, at walis. Ang mga pangalan na tumutukoy sa puok o bagay na walang buhay ay walang kasarian. Subalit, ang mga halaman, gaya ng puno, bulaklak at iba pa, ay tinuturing na kasama sa mga pangalan na walang kasarian. Kailanan ng pangalan. Ang kailanan ng pangalan ay tumutukoy sa dami o bilang ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Unahin natin ang isahan. Ito ay tumutukoy sa pangalang likas na nag-iisa lamang ang bilang. Maaaring gamitin ang mga panandang si, kay, ni, ang, ng, sa, at isa upang mabilis na matukoy kung isahan ang isang pangalan. Halimbawa ng salita ay ang libro o kaila. Halimbawa naman sa pangungusap, si Camille ay maganda. Ito ay naging isahan dahil ang pangalan na nabanggit ay isa lamang at ito ay ang Camille. Pangalawa, dalawahan. Ito ay tumutukoy sa pangalan na may dalawang bilang. Maaari itong gamitin ng mga pantukoy na sina, nina, kina, kasama ang dalawang tiyak na pangalan, pamilang na dalawa, salitang pares at kambal at pang-ukol na mag. Halimbawa ng salita ay ang magkaklase o magkaibigan. Halimbawa naman sa pangungusap, bibisita kami kina Beth at Romeo bukas. Ang dalawahan na pangalan na nabanggit sa pangungusap ay Beth at Romeo at ginamitan ito ng pantukoy na kina. At ang ikatlo naman ay ang maramihan. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatan o mahigit sa dalawang bilang ng ngalan. Maaaring gamitin ang mga pantukoy at panandang ang mga, kina, sina, nina, kayo, tayo, at sila. Kasama rin ang mahigit sa dalawang tiyak na pangalan, pang-ukol na ng mga, panlaping mag, at unang pantig ng pangalang isahan. Halimbawa ay ang magkakapatid
o magkakapitbahay, mga pang-uring marami, iba-iba, sari-sari at iba pang mga pambilang na higit sa dalawa tulad ng 3, 4, at marami pang iba. Halimbawa na lamang ay sina Mark, Luke at John ay mahusay sa math. Ito ay isang halimbawa ng maramihan dahil higit sa dalawa ang nabanggit na pangalan. Ito ay si Mark, Luke at John. Kayo naman nga. Sina Catherine at Daniel ay dating magkasintahan. Tama, ang sagot ay dalawahan at ito ay si Catherine at Daniel. Ito ay ginamitan ng pantukoy na sina. Maganda ang panahon. Tama ang inyong sagot, ito ay isahan. At ang pangalan na nabanggit ay ang panahon. Ang magpipinsan ay naglalaro. Tama, ang sagot ay maramihan at ito ay ang magpipinsan. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang kayarian ng pangalan. Mayroong 4 na kayarian ang pangalan. Una ay ang payak. Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Hindi ito ginagamitan ng panlapi. Narito ang ilang halimbawa ng payak na pangalan. Lapis, isda, pinto. Narito naman ang isang halimbawa ng pangungusap. Nag-ani sila ng maraming palay noong 1 linggo. Ang payak na pangalan na nabanggit dito sa pangungusap ay ang palay na kung saan ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ikalawa ay ang may lapi. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi na maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan, o kabilaan. Narito ang ilang halimbawa ng may lapi. Kapag ang salitang ugat na palay ay dinagdagan ng panlaping-an sa hulihan, ito ay magiging palayan. Kapag ang salitang ugat naman na liit ay dinagdagan ng ma na panlapi sa unahan, ito ay magiging maliit. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Maunlad na ang kabuhayan ng mag-anak na Santos. Ang may lapi dito sa pangungusap ay ang kabuhayan na kung saan ang salitang ugat na buhay ay dinagdagan ng panlaping ka sa unahan at panlaping an sa ulihan, kaya ito naging kabuhayan. Ikatlo ay ang inuulit. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang 2 pantig ng salitang ugat na maaaring mayroon o walang dagdag na panlapi. Narito ang ilang halimbawa ng inuulit na pangalan. Araw-araw, ari-arian. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Namasyal si Lisa sa palipaligid ng kanilang nilipatan na bahay. Ang pangalan na inuulit dito sa pangungusap ay ang palipaligid na kung saan ang salitang paligid ay inulit ang 2 pantig na pali kaya ito naging palipaligid. Ika-4 na pangalan ay ang tambalan. Ang pangalang binubuo ng pagsasama ng 2 magkaibang salita. Ang tambalan ay may 2 uri. Una ay ang tambalang ganap. Kapag pinagsama ang 2 salita, nagbago ang kahulugan ng bagong salita. Halimbawa, ang salitang hanap, kapag pinagsama at ang salitang buhay, ito ay magiging hanap buhay na ang ibig sabihin ay trabaho. Narito pa ang isa. Kapag ang salitang kapit at salitang bisig ay pinagsama, ito ay magiging kapit-bisig na ang ibig sabihin ay magkaisa. Narito naman ang halimbawa na pangusap. Si Pedro ay anak pawis lamang kaya hindi siya nakapag-aral. Ang tambalang ganap na nabanggit dito sa pangungusap ay ang anak pawis na kung saan ang salitang anak at ang salitang pawis ay pinagsama na ang ibig sabihin ay mahirap. Narito naman ang tambalang di ganap. Hindi na bago ang kahulugan ng 2 salitang pinagsama. Halimbawa, ang salitang silid at ang salitang aralan, kapag pinagsama ito ay magiging silid-aralan. Ang bahay at ang kubo, kapag pinagsama ito ay magiging bahay-kubo. At ganun pa rin ang kanilang kahulugan. Narito naman ang halimbawa ng pangungusap. Ang punong kahoy ay kasama sa kanyang siniyasat. Ang tambalang di ganap na nabanggit dito sa pangungusap ay ang punong kahoy na kung saan ang salitang puno at ang salitang kahoy ay pinagsama kaya ito naging punong kahoy na hindi pa rin nag-iba ang kanilang ibig sabihin. Para sa inyong karagdagang impormasyon,
Ang pangalang tambalan ay maaaring dalawang salita na pinag-isa o pinagdugtong ng gitling. Magandang araw o magandang gabi sa inyo, aking mga giliw na mag-aaral. Ngayon ako'y nalulugod na tayo ay mag-aaral virtual man, ngunit ako pa rin ay nalulugod na maibahagi ang kaalamang ito para sa ating wikang Pilipino. Ngayon ating tatalakayin ang kaukulan ng pangalan. Mayroon tayong 3 uri ng kaukulan ng pangalan. Ngayon atin itong talakayin isa-isa. Unawain mabuti, pakinggan ako na mabuti. Palagyo. Palagyo kung ang pangalan ginagamit bilang simuno. Hindi ba kapag sinabing nanulagyo mo, ang sasabihin mo ay, ang inlagyo ko ay Alex. Dahil ang lagyo, ito ba sa aking pagkakaalam kung ito bagay kapampangan, na ang ibig sabihin ay pangalan. Palagyo. Ang palagyo ulit ay kung ang pangalan ginagamit bilang simuno. Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa ay ang Diyos ay mabuti. Ang simuno ay ang Diyos sapagkat siya ang pinag-uusapan natin. Okay. Ngayon naman ay ang pantawag. Pangalan. Pangalang sinasambit o tinatawag sa pangungusap. Halimbawa, ano ba ang pantawag natin sa Diyos? Diyos lang ba? Tinatawag natin siyang Panginoon o kaya ay Ama. Halimbawa, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. O kaya naman isa pang halimbawa ay mahal. Salamat sa pagmamahal mo. Ayon ang mga pantawag. Kung ano ang tawag natin sa simuno. Halimbawa, hindi naman ako dapat na tawaging Alex lang. Bagkus, ako po ay tinatawag ninyo bilang Maestro Alex. Ayon ang pantawag sa akin. Maestro Alex, salamat po sa pagtuturo sa wikang Pilipino. Kasunod naman ay ang kaganapang pansimuno. Ang simuno at ang isa pang pangalan sa panag-uri ay isa. Ulit, ang simuno at ang isa pang pangalan sa panaguri ay iisa. Halimbawa, si Ate Herlin ay isang magaling na presidente ng BEd 3A. Ate Herlin, simuno sa panaguri ay ang presidente ng BEd 3A. Mula sa salitang panag-uri. Uri. Anong uri ba yung simuno natin? Anong uri siya ng nilalang? Halimbawa, isa pa, si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang lumpo. Ang ating simuno ay si Apolinario Mabini. Ang isa pang pangalan sa panag-uri ay iisa din. Ano yon? Dakilang lumpo. Apolinario Mabini, dakilang lumpo. Naunawaan? Ngayon, ang pinatawag naman nating pamuno. Ang pangalang tumutukoy sa simuno at nasa bahagi rin ng simuno. Halimbawa, si Dr. Marites Pascual, isang may bahay at ina, ay nagpamalas ng matatag na pananampalataya. Isa pang halimbawa, si Pe, ang aming punong guro, ay napakahusay. Ayon ang pamuno. Kasunod at huli ay ang palayon. Palayon. Iba ang padayon ha, iba yung padayon, palayon. Kung ang pangalan ay ginagamit bilang layon ng pandiwa. Ang layon naman ng pandiwa ay kung ang pangalan ay tagatanggap ng kilos. Halimbawa, maraming tao ang bumili ng pulot. Sapagkat ito ay karaniwang pinapangunahan ng panandang ng. Okay? Maraming tao ang bumili ng pulot. Mga uri ng pang-abay.
pamaraan. Nagsasaad kung paano ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos. Ginagamitan ito ng mga panandang ng naonang. Halimbawa, naglakad si Emma ng marahan palabas ng silid. Umiyak siya ng malakas. Lumabas siya na nakangiti. Pangalawa, pamanahon. Nagsasaad kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos. May tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Ang may pananda, ang walang pananda, at ang nagsasaad ng dalas. Ang pamanahong may pananda, ito ay ginagamitan ng mga panandang ng sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang. Halimbawa nito, ako ay may ehersisyo umpisa bukas. Tuwing bakasyon ay namamasyal kaming magpamilya. Buhat ng ako'y magkaisip ay nagtitinda na ako ng bulaklak. Ang pamanahong walang pananda, ito ay ginagamitan ng mga panandang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali at iba pa. Halimbawa nito, mamaya ay mag-iikot kami. Kahapon ay pumunta kami sa kasal ni Lina. Bukas ay mamasyal kami sa parke. Ang pamanahong nagsasaad ng dalas, ito ay ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng dalas. Halimbawa nito ay ang mga salitang araw-araw, taon-taon, tuwing, oras-oras, linggo-linggo at iba pa. Halimbawa, maligo ka araw-araw. Binibisita namin ang aking lola taon-taon. Oras-oras na tinitingnan ang kanyang cellphone. Pang-abay na enclitic or enclitic particles. Ito ay isa ring uri ng pang-abay na maikling kataga na walang kahulugan kung nag-iisa lamang ito. Ngunit kapag ginamit natin ito sa pangungusap, ito ay nakakapagpabago ng kahulugan ng pangungusap. So inilalagay natin ito sa pagitan ng pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito. O karaniwan nating itong makikita kasunod ang unang salita ng pangungusap. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-abay na enclitic. Pala, pa, kasi, man, ba, yata, nga, at sana. At ito ang halimbawa. Mababait at magagalang nga ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Nga ang ginamit na pang-abay na enclitic sa pangungusap. Narito ang pangalawang halimbawa. Nakakuha siya ng mataas na marka, kaya siya masaya. Kaya, ang ginamit na pang-abay na enclitic sa pangungusap. Ang pang-abay na benepektibo ay nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao. Dahil sa pagkaganap ng kilos ng pandiwa o layunin ng pandiwa, ginagamitan ito ng panandang para o para sa. Halimbawa, nag-aral ng leksyon si Ana para makakuha ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. So, ang pandiwa dito ay nag-aral. Bakit nag-aral ng leksyon si Ana? Para makakuha ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. At iyon ang pang-abay na benepektibo. Pang-abay na kusatibo. Ang pang-abay na kusatibo ay nagsasaad ng dahilan sa pagkagawa ng kilos o pandiwa. So, ginagamitan ito ng parirala na pinangungunahan ng dahil sa. Halimbawa, dahil sa pagod nakatulog si Ana. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Nakatulog. So, bakit nakatulog si Ana? Dahil sa pagod. Magandang araw! Ako nga pala si Roland Bansil at narito ako para ipagpatuloy ang talakayin patungkol sa mga uri ng pang-abay. Atin ang simulan. Ano nga ba ang pang-abay na kondisyonal? Pag sinabi nating kondisyonal, ito ay nagsasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may pariralang kung, kapag, pag, o pagka. Halimbawa, bibilis kang magbasa kung magsasanay ka palagi. Bibilhan kita ng laruan kapag marunong ka ng magsulat ng pangalan mo. Nagugutom ako tuwing umaga pagka gising ko. At ito pa ang susunod na uri ng pang-abay. Ang pamitagan. Ano nga ba ang pamitagan? Ito ay nagsasaad ng paggalang. Ginagamitan ito ng mga salitang po, opo, ho, o oho.
Halimbawa, saan po kayo pupunta? Opo, maliligo na po. Bakit ho kayo bumalik? At magtungo naman tayo sa isa pang uri ng pang-abay. Panulad. Ano nga ba ang pang-abay na panulad? Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang mga bagay. Ito ay salitang ginagamitan ng kaysa, higit, di hamak, di gaya, labis, di gaano, o lalong-lalo. Halimbawa, magaling sumayaw si Jan kaysa kay Camille. Ang pagkain ay higit na mahalaga kumpara sa laruan. Ang pag-ibig niya ay di hamak na mas malalim kaysa sa inaakala ko. Labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong mali noong kabataan ko. At magtungo naman tayo sa isa pang uri ng pang-abay, ang pananggi. Nagsasaad ito ng pagtanggi o pagtutol. Ito ay ginagamitan ng mga pariralang hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi na ako kakain. Ayaw kong sumama sa inyo. Di na ako pupunta sa palaruan bukas. Magtungo naman tayo sa isa pang uri ng pang-abay. Ang panggaano o pampanukat. Nagsasaad ang pang-abay na panggaano ng timbang, bigat o sukat at ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, nadagdagan ang timbang ko ng 3 kilo. Uminom ka ng 2 basong tubig kada umaga. Bumili ka ng 10 kilong baboy sa palengke. Magandang umaga, ang ating pag-aaralin ngayon ay patungkol sa pananggi. Ang pang-abay pananggi ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi, pagtutol o pagsalungat sa kilos na ipinapahayag ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay sa isang pangungusap. Ginagamitan ito ng salitang hindi, di, ayaw o huwag. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa. Hindi inubos ni Jen ang kanyang baon. Ang pang-abay natin dito ay ang hindi. At ito ang nagbibigay turing sa pandiwang inubos. Isa pang halimbawa, hindi mabuti ang kalagayan ng panahon. Ang pang-abay natin dito ay ang hindi at ito ang nagbibigay turing sa pang-uring mabuti. Subukan natin ang inyong kaalaman ngayon. Ayaw gumana ng ilaw sa sala. Ano ang pang-abay natin dito? Magaling. Ang pang-abay natin ay ayaw. Ano naman ang pandiwa natin dito? Magaling. Ito ay ang gumana. Ngayon, tumungo tayo sa panang-ayon. Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa isang salita o kilos pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. Magbibigay ako ng halimbawa. Unang halimbawa, opo, napakagaling kumanta ni Ana. Ang pang-abay natin dito ay ang opo at ito ang nagbibigay turing sa pang-uri na napakagaling. Pangalawang halimbawa, sige, sasali ako sa paligsahan. Ang pang-abay natin dito ay ang sige at ito ang nagbibigay turing sa pandiwang na paligsahan. Subukan naman natin ngayon ang inyong kaalaman. Siguradong matatapos ko ito. Ano ang pang-abay natin dito? Magaling. Ang pang-abay natin ay sigurado. Ano naman ang pandiwa natin dito?
Magaling, ito ay ang matapos. Panturing, ito ay nagpapahayag ng pagkilala o pagtanaw sa utang na loob. Halimbawa, mabuti na lang dumating ka dahil ikaw ay hinahanap ni Jessa. Doon sa mabuti ay makikita na natin ang pagkilala niya o pagtanaw niya ng utang na loob. Pangalawang halimbawa, nang dahil sa iyo ay natapos ko ang aking takdang aralin. Nang dahil sa iyo, nakikita naman natin na ito ay nagpapakita ng pagtanaw ng utang na loob at mabuti na lang at pinahiram mo ako ng pera dahil makakabayad na kami sa ospital. Diyan ay mabuti na lang ay pinahiram mo kami ng pera. Diyan natin makikita ang pagtanaw ng utang na loob. Para naman sa pang-abay na pananong, ito ay mula sa salitang tanong, kaya't may kakahulugang pagtanong. Ito rin ay nagtatanong tungkol sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ano nga ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay, bakit mahalaga ang bayanihan? Saan ang daan patungong Baguio? Kanina nang galing ang bago mong bag? Dito ay, sa pang-abay na pananong, ito ay gagamitan mo lang ng pagtanong. Ang susunod naman ay ang pang-abay na panunuran. Ito ay ang pang-abay na naglalarawan sa ayos o kalagayan ng pagsasagawa ng kilos. Ang halimbawa nito ay, ang mga bisita ng ikakasal ay isa-isang nagdatingan. Ano nga ba ang pang-abay na panunuran dito? Ang pang-abay na panunuran dito ay ang isa-isa. Pangalawang halimbawa naman ay, ibinaba ang kahon-kahon ng mga bisita ang kanilang mga regalo. Ang pang-abay na panunuran dito ay ang kahon-kahon. Para naman sa huling halimbawa, pinaupo ng sampuhan ang mga bisita sa reception hall. Ang pang-abay na panunuran dito ay ang sampuhan. Ang huling pang-abay ay ang pang-abay na pangkaukulan. Ito naman ay ginagamitan ng mga salitang tungkol, hingil, o ukol. Halimbawa, ang plano niya tungkol sa kanilang proyekto ay napakaganda. Ang pang-abay na pangkaukulan dito ay ang tungkol. Pangalawa naman ay nagtapat siya sa ina hingil sa kanilang pagiging magnobyo. Ang pang-abay na pangkaukulan dito ay ang hingil. At ang pangatlong halimbawa ay ukol sa pangangalaga ng katawan ang kanyang iniulat. Ang pang-abay na pangkaukulan dito ay ang ukol. At yan ang ating talakayan para sa araw na ito. Nawa ay marami kang natutunan, virtual man ang ating aralin ngayon. Wala akong ibang hangad kundi ang maging ligtas ka at laging maraming matutunan. Paalam!